hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. SPO3 Ricky Santa Isabel na isinasangkot sa pagdukot sa isang Korean businessman. May padrino o manong narco general ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Pangunahing sospek sa Davao Night Market bombing na si Dato Muhammad Abdul Jabbar Sema, kumpirmadong may kaugnayan sa militanteng ISIS ayon sa PNP. Government Peace Panel handa na para sa ikatlong round ng peace talks sa National Democratic Front sa Rome, Italy. Paglagda sa Joint Ceasefire Agreement, inaasahan na. Death penalty bill at panukalang babaan ng age of criminal responsibility isusulong na makapasa sa lower house bago matapos ang sesyon ng Kongreso. Pagpapatupad ng no window hours at oras sa number coding scheme, nais palawigin ng Metro Manila Development Authority. Miss Universe candidates nagsimula ng maglibot sa iba't ibang tourist destination sa ating bansa. Mga produktong gawa sa Pilipinas, pangunahing takpok sa kanilang mga aktibidad. Second Wish 1075 Music Awards mamayang gabi na. 1 million pesos ipagkakaloob sa mga charitable institutions. Una sa ating mga balita ngayong hapon, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang magkakahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Maynila, Cavite at Cebu. Ito ang balita ni Marlon Abique. Sugatan ng motorcycle rider na si Alvin de la Rosa at ang dalawa niyang kasama matapos dumausdos sa kalsada ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa kanto ng Beata Street at Palumpon Street sa Pandacan, Maynila kagabi. Katuwang ang ibang rescue team ay nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong sugat ng mga biktima saka inihatid sa hospital. Sa Cavite, tinulungan rin ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking na aksidente sa Terona Highway, Bacoor City, bandang alas 3 kaninang madaling araw. Nagtamo ng mga sugat sa noo, baba at magkabilang tuhod ang rider na si Anthony Legaspi na binigyan ng first aid ng UNTV Rescue at dinala sa St. Dominic Medical Center. Sa Cavite pa rin, isang motorsiklo na bumangga sa van ang nirespondihan ng UNTV Rescue sa Dasmariñas City, Cavite noong Sabado. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue ang hiwa sa kanang pisngi at mga galos sa kamay at tuhod ng rider na si Edgar Tabaque na tumanggi nang magpadala sa ospital. Wala namang tinamong pinsala ang driver ng van. At sa Cebu, nagtamo ng posibleng bali sa kaliwang paa at mga sugat ang motorcycle rider na si Armando Yuson matapos mabangga ang isa ring nakamotorsiklo sa isang intersection sa Malolos City kahapon ng madaling araw. Matapos lapatan ng first aid ay sinugod na si Yuson sa Cebu City Medical Center. Ang motorcycle rider na nabangga ni Yuson ay inasikaso naman ng iba pang responding rescue unit. Marlon Abique, UNTV News and Rescue, Philippines. Ibinunyag naman ni Philippine National Police o PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na 3 aktibong pulis at isang retiradong police official ang nasasangkot ngayon sa pagkidnap sa Korean businessman na si Jik Ik-ju. Sinabi rin ng PNP Chief na may padrinong general si SPO3 Ricky Isabel kaya ito napasok sa PNP Anti-Illegal Drugs Group o PNP AIDG. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Kinumpirma ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na sa kabuuan 3 aktibong pulis at isang retiradong police official ang sangkot sa pagkidnap sa Koreanong si Ji Ik-jo. Mayroon din aniya silang 3 pang sibilyan at isang Korean national na pinaghahanap na itinuturong kasabwat sa kidnapping. Ang nasabing retired police ay isa na ngayong barangay chairman sa Maynila at nasa listahan ng high-value target matapos ding pangalanan ni Digong na sangkot sa iligal na droga. Kung retired na isa na high-value target namin sa drugs ngayon, sumibat na sa Canada. May 2 pa na police. Naloko niya na legitimate operation daw yung gagawin nila pero yun pala, gano'n na palang gagawin nila. Yung 2 na yan, hawak na ng director ng AIDG, less guilty yun. Pwede natin gawin yung witness. Samantala, kinumpirma din ni Chief PNP na isa sa 5 narco general na pinangalanan ni President Rodrigo Duterte ang naging padrino ni SPO3 Ricky Santa Isabel kaya ito nakapasok sa PNP Anti-Illegal Drugs Group.
Tumanggi naman si De La Rosa na pangalanan kung sino ang general na retired na ngayon. Ayon kay Bato, unang sinubukan pumasok noon ni Santa Isabel sa anti-kidnapping group subalit hindi ito natanggap. Meron siyang busing. Merong busing na gustong sirahin yung war on drugs natin sa PNP. Kaya pinasok siya doon sa AIDG. Nag-retire na siguro. Retire na. Meron na. Alam nila kung kaninong bata yun. Si Santa Isabel ay sumuko kaninang umaga sa National Bureau of Investigation at hiling ng PNP na bantayan itong mabuti dahil matitibay ang kanilang ebidensya laban sa pulis kaugnay ng umano'y pagdukot nito sa Korean businessman na si Jae Ik-jo. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Kinumpirma ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na may kaugnayan sa international terrorist group na ISIS ang pangunahing sospek sa Davao bombing na si Datu Muhammad Abdul Jabbar Sema. Ito ang balita ni Brian De Paz. Naaresto na sa Malaysia noong Biyernes ang isa sa mga sangkot sa Davao City bombing noong isang taon na si Datu Muhammad Abdul Jabbar Sema. Si Sema ay anak ni dating Cotabato Mayor at MNLF leader Muslimin Sema at Maguindanao Congresswoman Bay Sandra Sema. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa, oras na makumpirma ang naturang impormasyon ay hihingi ng Pilipinas ang kustodiya nito upang harapin ang mga kasong nakasampa laban sa kanya. There was an attempt for that SEMA to cross the border of Malaysia and Thailand. Pagdating daw sa border ng Thailand, hindi daw pinapasok, hinarang. Mas sa pabor sa atin para humarap siya sa kaso niya. Batay sa pananaliksik ng PNP na pag-alaman nilang may kaugnayan sa international terrorist group na ISIS, si Sema. Isa siya sa mga nag-propagate ng followership sa ISIS. Ganun na yung kanyang ngayon. Ganun yung direksyon ng kanyang utak. Extremism. Ayon naman kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, hindi pa malinaw kung anong grupo totoong kabilang si Sema. Ang alam lang natin, nasa logistics side siya na maaaring may pinahiram o binigay ng mga bagay upang mapabilis yung kanilang paggalaw o kanilang pagsasagawa ng krimen na yon. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Handa na para sa ikatlong round ng peace talk sa National Democratic Front of the Philippines sa Rome, Italy, ang Government Peace Panel at isa sa mga inaasahang mapipirmahan rito ay ang Joint Ceasefire Agreement. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Bago tumulak patungong Rome, Italy, nakatakdang makipagpulong ang Government Peace Panel kay Pangulong Rodrigo Duterte upang isumite ang draft documents na tatalakayin sa resumption ng formal peace talks sa Rome, Italy mula January 19 hanggang 25. Ayon kay Government Peace Panel Chief at Labor Secretary Silvestre Bello, handa na ang pamahalaan na muling makaharap ang makakaliwang grupo upang talakayin ang mahalagang agenda, kabilang na ang pagkakaroon ng kasunduang wakasan ang armadong pakikipaglaban. Ngayong gabi ang courtesy call ng Government Peace Panel kay Pangulong Duterte at kabilang sa mga dokumentong isusumite at papipirmahan nila sa Pangulo ay ang Comprehensive Agreement for Socio-Economic Reforms, Political and Constitutional Reforms at Agreement on End of Hostilities and Disposition of Forces. Isang supplemental agreement din sa Comprehensive Agreement on Respect of Human Rights and International Humanitarian Law ang pipirmahan ng pamahalaan kabilang ang pagpapalawig ng tungkulin ng Joint Monitoring Committee. Hinamo naman ng GPH Peace Panel ang NDF na lumagda na sa Joint Ceasefire Agreement upang maging formal na ang pagdedeklara nila ng tigil putukan nang matiyak ang kapayapaan sa mga komunidad. Samantala, umaasa naman si Pangulong Duterte na magkakasundo na ang pamahalaan at makakaliwang grupo at makakausap ng personal ang founder ng Communist Party of the Philippines na si Jose Maria Sison. And when you are ready,
It's either I will go to somewhere in a third world country, not really a third world country in terms of finances, but a third country where I can talk to CISO. There's something that is really official and substantial. Then we can announce to the world that we have this agreement. Bukas, aalis na ng bansa ang GPH Peace Panel delegation patungong Rome, Italy at tiwala sila na muli itong magbubunga gaya ng mga naunang pag-uusap. Ang unang round ng peace talks ay isinagawa noong August 2016 kung saan napagkasunduang muling pagtibayin ang mga una ng kasunduan, muling pagbuo ng Joint Agreement on Safety and Immunity Agreements at pagpapalaya sa NDF leaders at members. Noong October 2016 naman, ginawa ang pangalawang round kung saan napagkasunduan na pabilisin ang proseso ng peace talks. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Siniguro ng pambansang pulisya na hindi aabuso sa tungkulin ng mga pulis kapag natuloy ang pagpapatupad ng martial law laban sa terorismo at paglaganap ng iligal na droga sa bansa. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Nakahanda ang pambansang pulisya na suportahan kung itutuloy ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdideklara ng martial law laban sa iligal na droga at terorismo sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, bagamat naabot na nila ang target laban sa ipinagbabawal na gamot, ay nais ng Pangulo na maging drug-free ang Pilipinas. Ang target ni Presidente is zero talaga. Tapusin yung drug affectation na wala na dapat addict sa barangay. Tiniyak naman ng general na hindi aabuso ang mga pulis sakaling matuloy ang pagdedeklara ng martial law. Hanggat ako ang Chief PNP, I will do everything na hindi maabuso. Siguruhin natin na hindi maabuso. Kasi ako, alam ko, pinaulit ko sa iyo, biktima ako ng martial law. Yung father ko, biktima ng martial law. Kaya alam ko kung gaano ka-harsh yung martial law pag yan ay naabuso ng mga otoridad. Sinabi pa rito na malaki ang tiwala niya sa Pangulo at alam niyang hindi ito magdidesisyon ng anumang makasasama sa taong bayan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Naniniwala naman si Senate President Aquilino Pimentel III na may kapangyarihan si President Rodrigo Duterte na magdeklara ng martial law, ngunit ang ilang senador kontra sa naging pahayag ng Pangulo. Ito ang balita ni Joyce Balancho. I tell you now, if I have to declare martial law, I will declare it. Not about invasion, insurrection, not about danger. I will declare martial law to preserve my nation, period. Para kay Senate President Aquilino Pimentel III, may kapangyarihan si President Rodrigo Duterte na magdeklara ng martial law. Totoo rin anya ang sinabi ng Pangulo na hindi siya maaring pigilan ng Korte Suprema kung nais niyang magdeklara nito. Ngunit ayon din kay Pimentel, walang dapat ikabahala ang publiko dahil dadaan muna sa approval ng Kongreso ang pagpapatupad nito. Don't worry, the statement that the President has the power on his own to declare martial law is found in the Constitution. And then all the other safeguards are also found in the Constitution. So susunod lang po tayo sa ating Constitution. Para naman sa ilang opposition senators, nakababahala ang naging pahayag na ito ng Pangulo. Ayon kay Senator Antonio Trillanes IV, tila kinukondisyon ng Pangulo ang publiko sa mga susunod nitong hakbang para sa bansa. Yung ating sundalo ng Armed Forces of the Philippines, kailangan na nilang reviewin yung kanilang constitutional mandate. Para naman kay Senator Laila De Lima, hindi kasama ang problema ng droga sa maaaring kondisyon ng konstitusyon para sa pagdedeklara ng martial law. Tanging invasion at rebellion lang anya ang maaaring idahilan para isailalim dito ang bansa. So, kung talagang successful yung kampanya na yan against illegal drugs ng administrasyon na ito, so why is the President keeps floating that idea of imposing martial law? Ayon naman kay Senator Bam Aquino, dapat makinig ang Pangulo sa pulso ng bayan. Iba nang hinahanap ng taong bayan. They're looking for new solutions and I think we owe them that, no? Na hindi lang yun lagi yung pupuntahan,
maghanap tayo ng bagong solusyon sa mga problema natin. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Senator Franklin Drilon na dapat mag-ingat ang kampo ng Pangulo sa paglalahad ng ganitong mga pahayag sa publiko dahil maari itong magresulta sa tensyon at takot sa mga tao. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Susunod sa ito ang balita. Pagpapatupad ng no window hours at oras sa number coding scheme, nais palawigin ng Metro Manila Development Authority. Death penalty bill at panukalang babaan ng age of criminal responsibility isusulong na makapasa sa lower house bago matapos ang sesyon ng Kongreso. Magkano ho ba isa talaga noong fire truck na inangkat natin sa China? 5.9 million yung 1,000 gallons. 500 gallons is something like 5.2 or less than 5 million. Pero bakit may issue kayo ngayon na undervalued sa Bureau of Customs? Wala kaming kinalaman doon sa importation. Yes, At maliwanag yun sa contract namin, yung supplier ang magbabayad. Anong gusto niyong mensahe kay Bureau of Customs Chief Nick Feldon? I think Secretary Feldon is also doing his job. Isusulong na makapasa sa lower house ang panukalang pagbabalik ng death penalty at ang pagpapababa ng age of criminal responsibility bago magtapos ang sesyon ngayong taon. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Balik sesyon na ang mababang kapulungan ng Kongreso ngayong araw mula sa kanilang holiday break noong Disyembre. Sa darating na mga araw, ipagpapatuloy ng mga mambabatas ang pagtalakay sa mga mahalagang panukalang batas ng Administrasyon Duterte. Kabilang narito ang panukalang pag-amyenda sa konstitusyon, proposed emergency powers, pagbabalik ng parusang kamatayan at pagbababa ng age of criminal responsibility. Ayon sa chairman ng House Committee on Justice na si Congressman Reynaldo Umali, naisumite na nila sa Rules Committee ang kanilang report sa Death Penalty Reimposition Bill upang maisalang na ito agad sa plenaryo. Inaasahan na bago magtapos ang regular session sa Hunyo ay maipapasa na ito sa third and final reading ng lower house. This is on top of our priority because of the priority given by no less than the President on the matter. Isusulong rin na makapasa agad ang panukalang babaan ng age of criminal responsibility sa 9 na taong gulang mula sa kasalukuyang 15 years old. Paliwanag ng chairman ng komite, kung tuluyan itong maisa sa batas, hindi nangangahulugan na maisasama sa pataw na parusang kamatayan ang mga nasa juvenile age. Yung sa mga juvenile age or lower than juvenile age, merong proseso yun of reforming them, not necessarily death penalty. Anya, dadaan pa sa masusing pagtalakay ang mga probisyon ng Death Penalty Reimposition Bill at posibleng maamyendahan pa ito bago tuluyang maisabatas. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Iniatras na ng mga mambabatas ang pagsusulong ng panukalang vanity tax o pagpapataw ng buwis sa beauty products matapos itong umani ng negatibong kritisismo sa social media. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Hindi na po namin isusulong ang vanity tax bill dahil sinasabi naman po ni Secretary Ben Jokno na may sapat na pondo ang pamahalaan at hindi na muna kailangan ang buwis. Ito ang naging paliwanag ng isa sa mga author ng House Bill No. 4723 na si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe sa pag-aatras ng panukala sa lower house. Sa ilalim ng naturang House Bill, 10 hanggang 30% excise tax ang ipapataw sa mga cosmetic at beauty product. Ngunit umani ito ng batikos mula sa social media maging sa mga kapwa kongresista.
Ayon kay Congressman Batucabe, nakikinig sila sa sentimiento ng taong bayan lalo na sa mga sektor na maaapektuhan nito. Nakikinig din po tayo sa mga sentimiento ng ating mga kababayan na alam po natin ay maapektuhan din sa bawat pagbuwis. Naisulong ang naturang vanity tax dahil ito ang nakikitang magiging alternatibo sa planong pagpapataw naman ng dagdag excise tax sa mga produktong petrolyo na bahagi ng tax reform package ng Administrasyon Duterte. Ayon pa sa mambabatas, itutuon nila ngayon ang kanilang pansin sa kung papaano magiging mas epektibo ang pangongolekta ng buwis ng Bureau of Internal Revenue at ng Bureau of Customs. Umaabot lamang anya sa 50% ang collection efficiency ng pamahalaan sa value-added tax o VAT. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabi na sila ay mahirap batay sa pinakahuling survey na Social Weather Station o SWS. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Tumaas pa ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Nasa 44% o kumakatawan sa 10 milyong pamilyang Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap ayon sa 4th quarter 2016 Self-Rated Poverty Survey. Nadagdagan ng 2% ang tala mula sa nakaraang quarter na 42%. Ayon sa Malacanang, ang pagtaas ng 2% na nagsasabing sila ay mahirap ay epekto ng pananalasa ng mga bagyong Karen at Lawin sa bahagi ng Luzon na nakaapekto sa buhay ng mga respondent. Nasira ang mga lupang pang-agrikultura sa Ilocos, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon at Bicol, ganun din ang mga bahay at pananim. Isinagawa ang survey mula December 3 hanggang 6, 2016 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 respondents sa buong bansa. Mula 1983 hanggang sa kasalukuyan, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte na itala ang pinakamababang porsyento ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap. Ang pangalawang pinakamababa naman ay ang 43% na naitala sa panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagsimula na ang pre-pageant activities ng mga kandidata ng Miss Universe 2016, kabilang na ang pagbisita sa iba't ibang tourist spots ng bansa. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Nagsimula ng maglibot sa iba't ibang tourist destinations ang mga kandidata na sasabak sa 2016 Miss Universe Beauty Pageant sa pangunguna ng Department of Tourism. 16 na kandidatang bumisita sa malaparaisong isla ng Boracay para sa kanilang unang pre-pageant activity. Ilan sa mga ito ay sina Miss Guyana, Miss Malta, Miss Myanmar, Miss Namibia, Miss Nicaragua, Miss US Virgin Island, Miss Honduras, Miss Chile at Miss Belize. Mula sa airport ay dumiretso na ang 16 na kandidata sa Shangri-La Resort sa Boracay Island kung saan sumabak sila sa basket weaving, paggawa ng fishnet at dragon boat racing. Pagkatapos ay nagkaroon naman ng swimmer photoshoot sa Punta Bunga. Samantala sa Vigan City naman ay rumampa sa isang fashion show ang iba pang kandidata ng Miss Universe. Suot ng 20 kandidata ang mga ternong gawa sa tradisyonal na paghahabi sa Ilocos Region. Bukod sa makukulay na Filipina, tampok din sa show ang mga kasuotan na ginawa sa pamamagitan ng ebel weaving. Isa itong tradisyonal na uri ng paghahabi sa Vigan, gamit ang makukulay na sinulid mula sa bulak na hina-harvest naman mula sa iba't ibang bahagi ng North Luzon. Humarap din sila sa isang press conference sa Baluarte para ibahagi ang ilan nilang mga plano at paghahanda para masungkit ang pinakamimithing corona. Yung pagiging polite natin with everyone, especially with the elderly. I've been telling them to use opo, po, or ate, or kuya. Being Miss Universe, I think there's so much more than just the outer beauty. It has to come from the heart. Bukas naman ay nakatakdang bumisita ang mga kandidata sa Cebu kung saan makakasama nila si reigning Miss Universe Pia Wurtzbach. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue, Vigan City.
Ngayong gabi na idaraos ang second annual Wish 1075 Music Awards. Kamustahin natin ang sitwasyon sa Smart Araneta Coliseum mula kay Monokson live. Yes, Mon. Magandang gabi, Talia. Kanina-kanina lang ay binuksan na yung gate ng Smart Araneta Coliseum para dito sa mga manonood sa second Wish 107 Music Awards. At dun sa Red Gate ay paunti-unti na pinapapasok yung mga tao at syempre kasama rin natin dito yung ilan sa mga fans, sa mga artists na magper-perform ngayong gabing ito. At pinahad tayo, lumapit ako bahagya dito sa may area na ito upang makapanayam ang isa sa mga fans ng isa sa mga sikat na OPM artist dito sa ating bansa. Interviewin ko lang saglit. Hi! Hello! Sino yung ano nyo? Kanino kayo nakasupport ngayon sa Wish Award? Kayumi Kapili po. Kayumi. Ikaw na ate Ann. Kanino supportahan nyo? Yumi! Yumi Kapili. Ayan. Isa to sa mga ayan, Yumi. Ayan, meron silang mga dalang mga banners. Ayan, narinig yung sigaw. Try natin. Susundan na lang ako. Try natin yung iba dito. Hi! Hello! Lapit kayo. Sino supportahan nyo? Si Sam, okay. Sino supportahan nyo? Sa Maubat! Maubat! Sa Maubat! Sino pa yung iba? Sino yung kasama nyo? Sam Nation, Sam Natik, saka Sam Babies. Ayan, bago lang si Sam, no? Pero may mga fans na siya. Oo, ang dami nga namin eh. Hiwa-hiwalay nga lang kami. Sana man anong gusto nyo? Kasi naka-nominee rin siya sa awards. Oo, nominee siya na manalo siya, no? So yung iba, ayan, Talia, meron ding Morissette. Kaso nandun sa kabila, hindi ko na mapupuntahan. Pero yan yung ilan lang sa mga tao dito, mga fans ng mga OPM artists na magtatanghal din. At yung iba ay mga nominees din para sa Wish Awards ngayong gabi. So ang inaabangan natin, sana manalo yung may mga napiling mga charitable institution dahil ang isa sa inaabangan dito ay yung ipamimigay na 1 million pesos para doon sa mga charitable institutions na mapipili ng mga mananalong OPM artists ngayong gabi sa Wish Awards. Yan muna ang latest mula dito sa Araneta. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Monokson, live mula sa Smart Araneta Coliseum. And for the news abroad, a Turkish cargo jet crashed near Kyrgyzstan's Manas airport on Monday, killing at least 37 people. Most of the fatalities were residents of a village struck by the Boeing 747 as it tried to land in dense fog. According to the airport administration, the plane was supposed to make a stopover at Manas on its way from Hong Kong to Istanbul, but it crashed when trying to land in poor visibility at 7:31 a.m. The doomed plane plowed for a few hundred meters through the village, shattering into pieces and damaging some 15 buildings. Kyrgyz officials initially identified the Boeing 747-400 as belonging to Turkish Airlines, but Turkish cargo operator AK Airlines claimed the jet was theirs. Meanwhile, in the U.S., a woman who was kidnapped from a Jacksonville, Florida hospital 18 years ago is reunited with her biological father at a police station in Walterboro, South Carolina. Ruth De Mesa reports. A girl who was snatched from her mother's arms as a baby has been reunited with her biological parents after 18 years. Camilla Mobley has spent her entire life living as Alexis Manigo and had no idea her real parents were Shannara Mobley and Craig Icahn. But days after learning the shocking secret of how she was snatched at birth and raised by another woman, Camilla was finally able to meet her birth parents on Saturday in South Carolina. The trio posed for their first ever heart-melting family photo, breaking into broad smiles with Shannara looking close to tears as her long-lost daughter reached out to capture the shot. For anybody that's lost hope, just keep hope alive. Just keep praying, keep fighting. If it happened to me, it can happen to anybody.
The mystery of Camilla Mobley became a national sensation when she was stolen from her mother, Shanara Mobley, at the University Medical Center in Jacksonville in July 1998. A tip received by the National Center for Missing and Exploited Children last year led Jacksonville police to South Carolina. It was there they found an 18-year-old woman with Camilla Mobley's birth date but a different name, and quickly discovered that fraudulent documents had been used to establish her identity. A DNA sample from the teen was taken and submitted to a crime lab, where it was matched with the original newborn DNA taken the day Camilla was born. Authorities have arrested Gloria Williams, 51, in South Carolina on charges of kidnapping and interference with custody. Williams, who also had 2 biological children who grew up with Camilla, will be extradited to Florida, authorities said, and she faces up to life in prison. The case of Mobley generated wide attention and led authorities to pursue and solve cold cases for more than 2,500 tips. Ruth Demesa, UNTV News and Rescue, Florida, USA. In other news, thousands of Ecuadorians gathered in the coastal city of Guayaquil on Sunday to celebrate the 10th year since leftist President Rafael Correa took office. Raymar Orihines has a full story. Decenas de miles de ecuatorianos reunidos en la ciudad costera de Guayaquil el domingo para celebrar 10 años desde que el presidente leftista Rafael Correa tomó oficina. El acontecimiento se conocía como el aniversario de la Revolución Ciudadana, donde los apoyadores de Correa haciendo el cambio de leftista del país. La policía estimada entre 80,000 y 100,000 personas que atenden a la celebración. Correa asistió a la reunión como se prepara para salir de oficina antes de las nuevas elecciones el 19 de febrero. El Partido Reglamentario de Ecuador ha cerrado un vicepresidente antiguo y aliado de Correa como su candidato al presidente. Lenín Moreno, 63, era vicepresidente de Correa de 2007 a 2013 y es actualmente un envoy especial de las Naciones Unidas sobre la capacidad y la accesibilidad. Moreno cambiará con el vicepresidente actual Jorge Glass como su compañero de carrera. Hemos tenido una permanente contrarrevolución en este proceso que ya es leyenda. Todos somos necesarios, pero nadie debe ser imprescindible. No estén tristes porque me voy, no estoy feliz. El término de Correa se terminó en mayo de 2017, después de una década de gobernabilidad popular que ha dado a los países ricos al petróleo un tingo socialista. Moreno, que está paralizado y utiliza una silla de ruedas, ha prometido continuar las políticas de Correa y dijo que trabajaría duramente por los valores y derechos de grupos vulnerables como personas con capacidades y los mayores. Raymar Orihines, UNTV Noticias y Rescate, Ecuador. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. at 11 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Ikalimang rematch ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez posibleng gawin sa Pilipinas ngayong taon. Kilos Pronto, serbisyong totoo mga boss. Ito ang sumbungan ng bayan, ora mismo aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang
kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto, di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto. 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 Isang panibagong low pressure area o LPA ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, malaki ba ang possibility na maging bagyo itong LPA? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Sa ngayon ay hindi pa nakita ng pag-asa na magiging bagyo ito nga panibagong LPA na ito. Pero magiging maulan ng malaking bahagi ng ating bansa dahil dito sa epekto ng tail end of a cold front, particularly dyan sa may area ng Visayas, at makakaranas nga dyan ng malalakas na mga pagulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at landslide. At pinag-iingat ng ating mga kasambahay dyan ng pag-asa dahil sa malalakas na mga pag-ulan dahil sa pag-irli itong tail end of a cold front. Tornage. Sige, Ray, ibigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakalokasyon po nitong LPA nasa vicinity ng Kabasalan, yan po sa may Zamboanga, Sibugay, at yung tail end of a cold front na po nakakapekto sa may area ng Visayas. Sa forecast po ng pag-asa, yung area po ng Palawan, makulimlim po ang lagay ng panahon at makakaranas po dyan ng malakas na mga pagulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at landslide. Light to moderate rains ang na-expect po natin sa Bicol region, while may mahinang mga pagulan sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Meron din po mga pag-ambon sa Metro Manila at labing bahagi ng Luzon. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 32 sa Puerto Princesa, sa area po ng Tagaytay 20 to 28, at sa Baguio po is 13 to 23 degrees Celsius. Ang area naman po ng buong Visayas, apektado nga po nitong tail end of a cold front, at makakaranas po dyan ng mga pagulan na maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at landslide. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 33 sa Metro Cebu, gayon din po sa may area ng Tacloban City. Yung area naman po ng Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula, meron din pong malalakas ng mga pagulan, may light to moderate rains naman po sa nalabing bahagi ng Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 32 sa Metro Davao and Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Samantalang atin pong sunrise, 6:24 a.m. at naman pong sunset, 5:45 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa India. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Nais palawigin ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang implementasyon ng expanded no-window hours sa number coding scheme. Ngunit ang planong pagpapatupad ng odd-even scheme sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, posible namang isantabi. Ito ang balita ni Joan Nano. Bumilis ng mahigit 20 minuto ang biyahe sa EDSA simula Rojas Boulevard hanggang Monumento at pabalik batay sa pinakahuling pag-aaral ng Metro Manila Development Authority. Ayon kay MMDA Chairman Tomas Orbos, malaki ang naitulong ng implementasyon ng no window hours at extended hours sa number coding scheme sa pagpapaluwag ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Kaya naman nais ng ahensya na palawigin pa ang pagpapatupad ng mga naturang regulasyon. Does it work? Did it work? Ako po, of course, I will say yes. Ma'am, I'm hoping that, tingin ko naman that they will grant that kasi nakatulong. Batay sa naunang napagkasundoan ng Interagency Council, tatagal lamang hanggang Enero 31 ang no window hours at extended hours sa number coding scheme. Ngunit makikipagpulong ang MMDA sa Metro Manila Council sa susunod na linggo kung saan isa sa mga pangunahing tatalakayin ang planong i-extend ang mga naturang polisiya. Bukod sa MMC, kinakailangan ring isang guni ng MMDA sa IAC kung aaprubahan ang planong pagpapalawig sa bagong sistema sa coding scheme. Suportado naman ng ilang mga motorista ang planong ito ng MMDA. Kahit paano okay lang
kasi nakabawas sa traffic eh. Kaya okay lang yung galas 8. Siyempre, mababawasan yung traffic, maibsan yung traffic, kahit paano luluwang yung lansangan. Samantala, isinasantabi na rin sa ngayon ng MMDA ang planong pagpapatupad ng odd-even scheme sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa halip, tututukan na lamang ng ahensya ang pagsasagawa ng mga clearing operations upang tiyaking may aalis ang lahat ng mga bagay na nakasasagabal sa mga kalsada. May tinignan po namin yung numbers namin yesterday. Baka it's too drastic a measure for us to take at this point. I would rather maintain the no window number coding, pero dapat linisin mo talaga yung kalye. So, Joe Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dalawa ang naaresto sa Caloocan City matapos umanong maaktuhan ng mga otoridad na nagbebenta ng illegal na droga. Samantala, isang pulis naman na nasugatan sa isang engkwentro sa mga drug suspect sa Tondo, Maynila. Ito ang balita ni Asher Kadapan. Naaktuhan ng mga tanod sa barangay 176 Bagong Silang, North Caloocan ang 3 lalaki habang nagbebenta umano ng illegal na droga. Nang sitahin, nagpulasan umano ang mga ito, ngunit agad na naaresto ang 2 sa mga suspect. Nakuha rin sa kanila ang 3 pakete ng hinihinalang shabu. Lumalabas din na matagal nang nasa drug watch list ang 2 at isa sa mga ito ay napag-alamang may kaugnayan sa isang kawani ng barangay. Evaluation ko lang yan. Doon ko nalaman, ikaw pala. Siya pala ang asawa ng aming group leader. Samantala, sugatan naman sa engkwentro ang isang pulis sa Tondo, Maynila. Rumusponde sa sumbong ng residente ang biktima kaugnay ng pagkakaroon umano ng mga armadong lalaki sa lugar nang barilin ng 2 suspected drug users. Naaresto ang isa sa mga suspect habang pinaghahanap ang isa pang nakatakas. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Manila. At karing kay katamong balitang promdi. Mapilang partina ning Cebu Province ing limbug uli na ning patuloy a pamanuran. Ining balita ng Deb Riveral. Lubog sa baha ang pipila ka bahin sa Cebu tungod sa walay huno nga pag-uwan sa Northeast Borongan City, Eastern Samar. Pipila ka mulupyo sa Mandaue City, Cebu ang gipabakwit tungod sa paglapas sa tubig sa Butuanon River. Apektado sad sa naglain nga panahon ang dako nga bahin sa Kabisayan ug ang ubang bahin sa Bicol ug Southern Luzon. Naghatag na og ayuda ang lokal nga kagamhanan sa 60 ka pamilya nga apektado sa baha. The assistance will continue on for the areas na natay mga gi-evacuate up to this evening nga hangtod man ni ugma ang ato ang uwan, and I don't think that the families can go back to their residences tonight. Kaganinang buntag sab gisuspende ni Cebu Governor Hilario Davide III ang klase sa elementary ug secondary levels sa tibuok probinsya sa Cebu tungod sa pag-uwan. Tambag sa pag-asa sa publiko nga magmatngon sa posibleng insidente sa landslide ug flash floods ug mobakwit dayon sa mas luwas nga lugar. Deb Riveral, UNTV News and Rescue, Cebu. Metunging mete ang pong-ana ming mesugatan king pamanyabog ning meto nga pagdodandang Granada king San Pedro Laguna ng Dingabak. Ining report ng Sherwin Kulubong. Binulabog ng malakas na pagsabog ng hinihinalang granada ang mga residente sa South Ridge, Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna mag-aalas 9 kaninang umaga. 6 na construction worker na gumagawa ng bakod sa lugar ang nasugatan habang isang alias Monay naman ang nasawi. Malakas parehas nung pinasabog nila doon nung una, doon sa kabilang bahay. Sa isang cellphone video, makikitang nakabulagta ang 2 biktima sa loob ng kanilang hinukay na lupa. Nang magkamalay, pilit itong umaahon sa hukay, habang ang isa namang biktima ay pinagtulong-tulungang buhatin upang isakay sa patrol car. Sa inisyal na investigasyon ng San Pedro Police, away sa pinag-aagawang 80 ektaryang lupa ng pamilya Carlos Yang at Oliver Laperal ang posibleng motibo ng pagsabog. Yung isang family yung nag-claim ng mga Yang family, no?
Sinasabi nga nila na dapat hindi binabakuran yun. Ito pong gumagawa ng bakod, based dun sa interview din natin, meron sila mga fencing permit. No? 4 yan nagagawa na yan dito sa lupa. Ngayon, ipinatatawag naman ni Mayor. Yung 3 hindi natin. Yung Rodriguez. Dinisarmahan na ng mga otoridad ang 8 security guard niyang at isinama sa istasyon ng pulis matapos ituro ng mga residente na may kinalaman sa pagsabog. Nakikiusap naman ang opisyal ng San Pedro Police sa mga umaangkin sa lupa na mag-usap ng maayos at huwag idamay ang mga inosenteng naghahanap buhay. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, San Pedro, Laguna. Tutugisan dering otoridad ding suspecting pamamateking metong alalaki king Lucena City. Samantala manyad no mangustisya ing pamilya na ning metong a college student ani rape dampong pete king Cavite. Iniing report ng Randy Forastero. Labis ang pagkadalamhati ng pamilya Balunsay sa pagkamatay ng kanilang panganay na anak na si Mitzi Joy. Inilibing na noong linggo ang labi ng 17 anyos na biktima matapos ito matagpo ang nakachap-chap sa barangay de Ocampo sa 13 Martres noong January 6. Ayon sa mga otoridad, ginahasa muna ang dalaga bago ito pinatay. Panawagan naman ng pamilya Balunsay na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang anak. Pangulong Duterte, ako po'y nananawagan sa inyo na sana'y upang hindi na maulit ang pangyayari ito sa mga kabatang. Patuloy ng tinutugis ng mga pulis ang suspect sa insidente. Samantala, patay naman ang isang lalaki ng pagbabarilin ng riding in tandem criminal sa Barangay Cota, Lucena City noong Sabado. Kinilala ang biktima na si Reynald D. Quinto Frias, 36 na taong gulang. Iniimbestiga na ng PNP Lucena at SOCO ang motibo at posibleng nasa likod ng pagpaslang. Samantala, sa Sangayang Benguet ay isang truck ng gulay na nahulog sa bangin ang pinagtulungan iahon ng mga residente sa Sitio Giwing. Nakaligtas naman ang driver nito na nagtamo lamang ng sugat sa paa. Anya, nawalan umano siya ng kontrol sa sasakyan dahil madulas ang daanan bunsod ng mga pag-ulan. Panawagan ng mga residente na malagyan ng warning signage ang kanilang lugar upang maiwasan ang mga aksidente. Ang banda po doon, matagal na pong na-erode yun, nilagyan lang ng barikada. Ang lagi nating sinasabi sa mga driver, pag may naramdaman silang kakaiba sa sasakyan nila, i-check sana kaagad. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang kakatamong balitay, ba't king miyayaliw ang lugar king kakatamong bansa. Ako Ifrima Salonga Gloria, Maya Pabengi. Posibleng mangyari na ngayong taon ang inaabangang muling pagharap ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Malaki rin ang tsansang sa Pilipinas isagawa ang kanilang ika-5 rematch. Ito ang balita ni Grace Cassie. Nag-uusap na ngayon ang kampo ng World Boxing Champion na si Senator Manny Pacquiao at ng Mexicanong si Juan Manuel Marquez. Ayon kay Pacman, hinihintay na lamang nila ang sagot ng kampo ni Marquez kung payag ito sa muli nilang pagharap sa boxing ring ngayong Nobyembre. Sinabi pa ng senador na nais niyang dito sa Pilipinas isagawa ang kanilang laban. Siguro malalaman natin kung interesado siya o hindi by 1 week from now. Sinisikap ko na magkaroon bago man lang magtapos yung career ko as a boxer, magkaroon ng laban dito sa Pilipinas na mapanood ng ating mga kababayan. 4 na beses nang naglaban sina Pacquiao at Marquez, una noong 2004 at nasunda noong 2008, 2011 at 2012. Sa pahayag naman ni Marquez noong October 2016, tila hindi ito kumbinsido sa rematch sa ika-5 pagkakataon. Samantala, hindi naman itinanggi ni Pacman ang napaulat na 4 niyang boxing bouts ngayong taon. Isa rito ang kanyang laban sa Australianong si Jeff Horn sa darating na Abril. Pwede siguro magkaroon ng 4 na laban basta hatiin natin yung 12 rounds. I-divide natin sa 4. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Handa na ang ilang OPM artists para sa kanilang performance sa 2nd Annual Wish 1075 Music Awards. Mula sa Smart Araneta Coliseum, balikan natin si Mon Locson live. Yes, Mon. Magandang
gabi, Talia. Alam mo, unti-unti tumataas ang tensyon ngayon dito. Hindi lamang syempre sa mga manonood, pero sa mga OPM artists na kasama o mga nominee dito sa ating second Wish 1075 Music Awards. At mapalad nga tayo, nakapiling natin ng ilan sa mga baguhan ng mga OPM artists na kasama sa isang kilalang singing competition dito sa Pilipinas. Lapitan natin ang isa. Ito si Yumi. Si Yumi Kapili, isa sa mga artist natin. Hi Yumi! Ayan, mag-picture muna sila. Ayan, so nakita mo kasi yung mga manonood talaga ay kilalang kilala itong ating mga baguhan na OPM artists at gusto nila syempre makapagpakuha na picture. Hello, magandang gabi. So excited ka na ba for this night para sa awards night natin ngayong gabi? Ano yung gusto mo sabihin sa mga fans mo? Kanina, na-interview ko sila dun sa may bleacher doon. Opo, sobrang excited na po at ito na po inaantay natin, yung Winatics and Wish voters. Maraming salamat po sa pagpupuyat, pagbili ng SIM cards at pagsuporta po hanggang dulo. Sana po manalo-matalo. Sana po nandiyan pa rin kayo para sa akin. Ayun, salamat Yumi. Ayan, isa siya sa mga nominee ngayon sa Wish Awards. Hanapin natin si Noven. Ito. Hi Noven, si Noven Villesa. So Ana, excited ka na ba for this evening? Lalo na, nominee ka dun sa Wish Awards ngayong gabi. Excited na pa, ready na pa. Mukhang kinakabahan ka. Oo nga po eh, sa dami-dami po namin nominees, hindi ko po akalain maraming magagaling, maraming mga artista na nakakanta din sa Wish. Hindi ko akalain talaga na manonominate ako. So ano pakiramdam? Siyempre kabilang mo, kasama mo ngayon, yung ilan sa mga sikat na mga OPM artists sa Pilipinas. Sobrang thankful po dahil nakilala din po at nabigyan po ako ng boses na dito makasali sa Wish FM. Naabangan ka namin mamaya, Noven, ha? Salamat po, maraming salamat. Yeah, salamat din, ha? Yan yung ilan sa mga nominees sa Wish Awards ngayong gabi at makikita mo ay ready na sila. Pinicture na sila kanina dito sa red carpet for some pictures na makita din sila. Lalo na meron tayong mga promotion na gagawin ang Wish FM para sa kanila. So mag-aantay pa tayo, patuloy pa rin naman yung pagdating ng ilang mga manonood at mamaya ay babalik tayo para sa Y News naman at mai-report natin kung ano na yung mga developments dito sa Wish 1075 Music Awards. Yan ang latest. Balik sa inyo dyan sa studio, Talia. Salamat Monokson, live mula sa Smart Araneta Coliseo. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat sa iyo, Talia. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.